Ano man po ang bagyo na kinakaharap natin, let's be still and know that the Lord is God. He is in control. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit anumang ng bagyo na dumating, tuloy pa rin ang ating awit. Tuloy pa rin ang papuri natin sa Panginoon. Buhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Humihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Pinalot ng limang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi na. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kulihan hanggang matapos
Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilimang langit, hinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitignan. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto at bukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Ang daloy hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Praise God. Welcome po sa ating mga classmates. Nakakarating lang po. Again, we're glad that you are safe and you are here. Diretso na po tayo sa ating pag-aaralan. Yan. Jesus calms the storm. Hindi ko po alam kung pansin niyo po yung aking background, pero bagyong-bagyo na po ako dito. Nilalamig na ako. Kanina pa ako nagbibingi sa mga kulog at nasisilaw sa kidlat. Ayan. Hindi ko lang kung naranasan nyo na po na kayo ay, ano bang tawag natin doon? Makot in the storm. Ayan. Nasa kalagitnaan po kayo ng bagyo. Hindi ko alam kung naranasan nyo na po na liparin ang inyong mga bubong sa lakas ng hangin. O kaya saktong-sakto kung kailan po kayo nasa kalagitnaan ng dagat or nasa airplane po kayo at lumilipad ay biglang nagkabagyo. Yan. Naalala ko pong galing po kami ng Hong Kong. Sumakto po na may bagyo po nun. Siyempre, wala namang choice. Kailangan mag-landing pa rin yung airplane. Nakailang ikot din siya.
sa airport kasi hindi makita ng pilot yung saktong tawag dito. Saktong timing. Ayan, wala siyang so ikot lang siya ng ikot, biding his time. Siyempre, mawawala ng gas ng fuel yung airplane. So, eventually, kailangan talaga mag-landing. Grabe po talaga yung panalangin namin. Diba? Kasi pag nandito po tayo sa lupa, we take for granted kung gaano tayo kaligtas eh. Kasi nisip natin, ay hangin lang naman yan. Unless pa rin yung bubong natin, hindi natin na-realize kung gaano talaga kalakas ang bagyo. Pero pag nandun ka na sa lawa, nandun ka sa kalagitnaan ng dagat, or nasa himpapawid ka, ma-realize mo kung gaano ka makapangyarihan talaga ang bagyo. Siyempre, ang Panginoon din natin na lumikha ng mga bagay na ito sa kalikasan. So, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay hindi naman necessarily bagyo lang. Hindi naman ako si Mang Tani. Wala ako masishare sa inyo na hindi kayang i-share ni Mang Tani. But, we're gonna look at spiritual storms. We're gonna look at yung mga storms na pinagdadaanan natin sa buhay. Okay? And paano nga ba yun pakakalmahin ng Panginoon? Kaya ba niya? Tignan po natin. So, bago po yun, gusto ko lang malaman ang inyong mga kuro-kuro at ang inyong edad. Kasi po, alin sa mga dumaang bagyo sa Pilipinas ang pinaka nakakatakot para sa iyo? So far, sa inyong buhay, ano ba yung mga mga major natin? We have Ondoy. Malakas yung hangin talaga ng Ondoy, no? Hindi masyadong maulan. And then you have Yolanda. Yan yung mga sikat eh. Pero ano po ang pinaka grabe na bagyong naranasan po ninyo? Pwede bang ilagay nyo sa comments? Kasi po nakikita ko meron tayong mga taga Mindanao dito. Iba naman yung bagyo na malakas sa kanila sa atin sa Luzon, di ba? Meron din po tayong kapatid from Japan. Ako, napaka-resilient ng mga taga-Japan. Palagi silang tinatamaan ng bagyo sa Kalindol. May tsunami pa on the side. O ito po, merong Ondoy, Yolanda, Ondoy, Yolanda, Milenyo. Naalala ko si Milenyo. Tagal na din nun Yolanda. Yoling. Ayan. Iba po ba si Yoling kay Yolanda? Kalimutan ko na eh. Ondoy din. Ayan. Yung mga taga-norte po natin dito, meron po ba kayong bagyong kinatakutan nyo? Ayan, Lawin din daw po. Hindi ko maalala yung Lawin Sige po, mag-comment na kayo habang tayo ay tumutuloy sa pag-uusap. Ayan. So again, hindi po mga physical storms lang ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Diba? Kasi po yung topic po natin, yung story natin, kahit naman physical storm talaga, yung nasa sentro na ito, hindi yun ang punteriya ng Panginoong Jesus dito sa kanyang himala. Hindi lang niya pinakalma yung dagat at yung hangin, meron din siyang ibang pinakalma sa kanyang mga disipulo. Okay? So in case lang po na hindi nyo pa alam tong kwentong ito, may panonoorin po tayong maiksing video para malaman po ninyo yung nangyari. Okay?
Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Istorbo nila si Jesus, natutulog eh. Itong mga disipulong to talaga, oh. Okay. So, alam niyo na yung pag-aaralan natin ngayon. Sige po, let's close in prayer. You've probably heard the story and even some of the biblical truths in our message countless times before. Actually, aminin ko po sa inyo kasi baka maging familiar po sa iba sa inyo. Yung ilang points ko po sa outline natin ngayon, kinuha ko po sa mga Sunday outline natin dati. Kasi ang ganda nung point ba't ko pababaguhin? So, baka narinig nyo na. Pero ang pinaka panalangin po natin para sa gabing ito ay buksan ng Panginoon pa rin yung ating tenga, spiritual na mata, para kung meron pa pong mga katotohanan mula sa text, mula sa ating pag-uusap, na hindi pa natin na-realize, ay ma-realize natin yan ngayong gabi. And most importantly, i-apply po natin sa ating buhay. Amen? So kahit pasung-paso na po para sa inyo tong kwentong ito, samahan nyo lang po ako. Baka may bagong ituro sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Amen? Praise God. Sabi po ni Teacher Ana, karamihan din sa atin tulad ng apostles. Kasi nag-pray nung sinagot. Kasi nag-pray. Tapos nung sinagot, nagtaka tayo. Tama nga naman. Sabi nila kay Jesus, natatakot kami, Panginoon. Wala ka bang pakialam na mamamatay kami? Tapos nung nawala yung bagyo, nagtaka naman sila bigla. Anyway, tuloy na po natin. Storms, both the Mother Nature kind and the I'm experiencing a lots of problems kind, are inevitable in life. Hindi natin maiiwasan ang mga bagyo. They are, number one, inevitable. Yan, sabihin nyo nga po, inevitable. Kung meron kayong katabi, sabihin nyo, inevitable. Paborito ni Thanos yan sa Endgame saka Infinity War. Inevitable. Pag sabihin ng inevitable, hindi maiiwasan. It's not a matter of if we will experience them, but when. And at what intensity. Why? Again, storms are a part of life. Yan man ay bagyo na undoy, yan man ay hangin at kulog at kidlat, o yan man po ay bagyo ng buhay na problema. Bagyo ng relasyon, bagyo ng ating mga pananalapi, bagyo ng ating trabaho, ng ating school, diba? Bagyo sa ating kalusugan, lahat po ng ito ay parte ng buhay natin dahil nandito po tayo sa imperfect world. Nung ginawa ng Panginoon yung mundo, nung umpisa, bago po nagkaroon ng kasalanan dito at na-corrupt lahat, I believe na napaka-perfect ng mundo. Wala pong bagyo. Diba? Sa totoo lang, ang bagyo, catastrophic, nananalanta siya. But even sa kanyang pagiging catastrophic, you can't help but admire na ang ganda din ng bagyo. Mayroon siyang symmetry kasi parang umiikot po siya na napaka-symmetrical nitong bagyo. Na para bang kahit na napakapangit ng dulot niya, somehow, ginagamit pa rin ng Panginoon yun para ipakita yung kanyang kapangyarihan. It's very beautiful, lalo na pag nakikita po natin yung mga pictures ng NASA from space. Pinipicturean po nila yung bagyo dito sa mundo. Napakaganda, bilog na bilog, makikita mo. So storms are a part of life. Hinayaan niya ng Panginoon na parte ng buhay para tayo ay turuan, para tayo ay lumakas, at hindi para tayo ay mawala sa pananampalataya. Nobody goes through life sailing easy from cradle to grave. We will all face storms in life. We cannot avoid them. Hindi mo pwedeng isipin na, Lord, maging madali na lang sana yung buhay. Diba? Wala na lang akong pagdaan ng problema, wala na lang bagyo. Kung paano ang bagyo ng Mother Nature, hindi mo maiiwasan. Ang bagyo din po ng mga problema ay hindi natin maiiwasan. Ano man ang edad natin. Marami po sa atin, napakabata po nila nung sila ay nakaranas ng mga matitinding pagsubok. Siyempre, nahubog po sila doon, lumakas sila doon.
Yung iba naman din sa atin, siguro medyo naging sheltered tayo. Iningatan tayo ng mga magulang natin. Lumaki tayo sa church. Medyo ingat na ingat ang mga tao sa paligid natin, sa atin. Pero make no mistake, dadaan at dadaan ka pa rin sa bagyo. So perhaps the question we should ask isn't, am I gonna experience storms? Makakaranas ba ako ng bagyo? Kundi, what should I do when they come? Ano nga ba ang kailangan kong gawin pag dumating ang mga bagyo? Matatakot ba ako katulad ng mga disipulo? Magreklamo ba ako sa Panginoon sa takot na, Panginoon, may pakialam ka ba sa amin? O katulad ba ako ni Jesus na matutulog? I will be still and know that the Lord is God. Anong response natin sa mga bagyo na dumadaan sa buhay natin? So ito po, tignan na natin sa ating kwento. Alam nyo na to, pero babaybayin natin para mas matuto pa po tayo. Sabi po sa Mark 4, tatalon po tayo Mark 4, Luke 8, saka Matthew 8. Tatalon po tayo sa tatlo nating mga passage. Dito po sa Mark 4, that day, when evening came, Jesus said to His disciples, "Let us go over to the other side." So sabi niya sa mga disipulo niya, nung natapos na yung buong araw, He had just finished another full day of teaching the crowds. At maalala po ninyo, isa sa favorite na stage ng Panginoon was a boat. Madalas po nagtuturo din siya gamit ang bangka or sa nakatungtong sa isang bangka. Kasi maganda yung acoustics ng tubig. Nakikita din po siya ng maraming tao kasi medyo naka-elevate siya dun sa bangka. And at the same time, maraming mga tao makakapakinig kasi kung sakaling dumugin sila, pwede lang nilang ilayo ng konti yung bangka at makaka-accommodate pa yung pangpang ng mas maraming tao. So, isang buong araw na nagtuturo ang Panginoong Jesus. Kung titignan nyo po sa Mark 4, I think pati din sa Matthew 8, ang nakalagay po dun is that marami siyang mga parables na tinuro, marami din siyang mga doktrina na pinahagi sa mga tao, and then ito na po yung sumunod. So, as you can imagine, pagod na pagod ang Panginoong Jesus. And so, He instructed His disciples to get on a boat and cross the sea or the lake of Galilee so that they could minister to the towns on the other side. So, palagi po natin pinag-aaralan ito sa midweek service. Napaka-nomadic ng lifestyle ng Panginoon at ng mga disipulo. Wala po silang permanent address. NPA po sila. No permanent address. Wala silang ministry house or church or synagogue na nandun lang po sila. Hindi po. Umiikot-ikot sila sa mga lugar-lugar. Napaka-advantageous nito because one, pag may mga kaaway si Jesus, madalas hindi na sila nakakahabol kasi si Jesus mabilis siyang lumipat-lipat from one town to another. Another advantage din ito is of course, maraming makakapakinig ng salita ng Panginoon. Imbis na magbabiyahe pa sila, si Jesus na at yung mga disipulo ang pupunta sa kanila. So sabi ni Jesus, sige magbiyahe tayo, mga disipulo. From Capernaum, punta tayo sa kabilang side ng Lake of Galilee. Now, the Lake of Galilee is 13 miles long at its longest. Ayun, makikita nyo po, para siyang hugis puso. Pahaba po siya, patayo. And 18 miles, ito po yung pinakamalawak niya, at its widest. The particular part that Jesus and the disciples crossed was about 5 miles across. So halos gitna. Gitna po ng lawa sila nung sila ay tinamaan ng bagyo. Can you imagine, If you are 5 miles from shore, hindi mo malalangoy yun. Lalo't may bagyo, napakalakas ng hangin at ng alon, hindi mo malalangoy yun. Deads ka na talaga. Kaya you can imagine yung takot ng mga disipulo, kasi nasa kalagitnaan po sila ng lawa. So Mark's account of this story is a bit different because he mentions that other boats were leaving with them. Sa version po ni Mark, marami daw pong mga bangka or may ilang mga bangka na kasama nila Jesus nung sila ay pumalaot. Pero sa Matthew naman po and Luke, iisang bangka lang. So either way, this doesn't change the essence of the story. Okay? Kahit maraming bangka yan, iisa lang, pareho pa rin yung himala, pareho pa rin yung lesson. So, the disciples started to cross the Lake of Galilee with Jesus. Now, what happened next? Let's go to verse 24, Matthew 8. Suddenly,
A furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. Sabi dito, suddenly, a furious storm. Yan, furious. Parang nilagyan ng ugali, nilagyan ng attitude yung bagyo. Hindi lang siya strong storm or ano nga ba? Ano mo mga term natin for storm to describe it? Malakas, ganyan. Sabi dito furious, galit. Galit na galit yung bagyo. At tignan nyo po, sa sobrang galit ng bagyo, the waves swept over the boat. Eh, syempre, itong mga bangkang ito, they were built for, ang tawag dito, strength. Matibay po sila. Medyo mataas yung kanilang sides para hindi naman sila masaswamp ng tubig. Pero at this moment, sobrang tindi ng bagyo na umaangat na, lumalagpas na. Dun sa walls ng bangka, yung alon. So look at this. The disciples were very experienced fishermen. They learned how to predict the weather because their job demanded it. So alam po nila na pag may nagbabadyang bagyo, hindi na sila tutuloy. Di ba? Kung alam lang nila na may bagyo, sana sinabihan na nila si Jesus, Panginoon, bukas na lang tayo pumalaot kasi maiipit tayo dyan sa bagyo. Di ba? Pero hindi eh. Sabi po dito, suddenly. Yan. Pwede po ba i-comment nyo? Suddenly. Suddenly. Diyan si mama, nasa campsite yan, nakikinig ngayon. Suddenly. So apparently, this furious storm came out of nowhere. Walang warning. Diba? Hindi katulad ng pag may normal na bagyo. Makikita mo, yung ulap, papunta na. Yung hangin, lumalakas na, nararamdaman mo na sigurong merong konti ng ulan. Pero ito suddenly, dumating, walang warning. It came out of nowhere. And it surprised everyone. So kahit po yung mga experienced fishermen, nagulat sila. So lesson number 1 ng ating pag-aaral ngayon is that storms are inevitable. Hindi mo may iwasan. Number 2, they are unpredictable. Unpredictable. Kahit na napakagaling mong maghanda sa bagyo, kahit na napakagaling mong mag-ipon, napakagaling mong mag-alaga ng iyong relationships, pag dumating ang unos, dumating ang bagyo, madalas wala na tayong nagagawa. We can prepare all we want, but we still can't guarantee how well we will be able to weather these storms. Kasi madalas nga po talaga, yung ating ina-anticipate na level ng storm, mas malakas dun yung dumadating sa atin. Ang katotohanan po, hindi talaga tayo lubusang nakakapaghanda para sa bagyo. Pwede kang maghanda ng siguro 50%. Kahit na yun na yung best mo, pero siguro 50-75% lang yun. Yung totoong bagyo, pag dumating na yan, hindi mo talaga mapapaghandaan lahat ng mangyayari. A lot of the problems we face seem to come out of nowhere, and we can't really plan for them. Kagaya nga po nung mawalan kayo ng mahal sa buhay. Diba? Lahat na ng life plan, binili mo, lahat na ng whatever, meron ka pang last will and testament. Pero kung oras mo na tinakda ng Panginoon, wala kang magagawa. You cannot really prepare for that. Yung mga mahal mo din sa buhay, hindi sila nakapaghanda sa paglisan mo. Or how about a devastating sickness? Nagji-gym ka, nagsasentrum ka, napaka-healthy mo. Pero pag dumating na yung cancer, pag dumating na yung kung ano mang sakit yan, ako po, ilang taon na po akong nagsastruggle sa aking gout, sa aking arthritis, at ito naman po, yung panibagong challenge na naman, yung aking puso. Kanina po, nagpunta kami sa campsite, dinalaw namin sila mama. Nagdala din kami ng supplies. Medyo nangangapa ako kasi, maputik yun, saka medyo matarik. So, kanina po ay ingat na ingat ako maglakad. Feeling ko lolo ako eh. Yan. Sino nga bang makakapaghanda para sa isang sakit? Sino bang may gusto na magkasakit, di ba? Or how about being laid off from work due to the failing economy? Nagka-pandemic, wala naman pong nakapredict niyan eh. Unless, sabi nga nila ayoko na conspiracy theory. Pero sabi daw nila may nag-manufacture daw ng virus. Ewan ko na lang, pero wala namang nakaalam na magkakaroon ng COVID or tatamaan tayo ng pandemic ng ganito kalala. Na marami sa atin na wala ng trabaho. Sino bang makakapaghanda para doon?
Kahit nag-ipon ka, kahit meron kang naipundar, sinong makakapaghanda pag ang ekonomiya ay bumagsak? So, unpredictable. Storms are unpredictable just like what the disciples experienced. Napaka-experyensyado, tama ba? Napaka-eksperto po nilang mga mangingisda. Pero kahit sila, nagulat. Now, in the middle of all this, where was Jesus? Diba? Alam niyo na to pero lagyan natin ng onti suspense. Yung mga disipulo siguro natataranta na kasi sila nakakaalam ng bangka eh. Alam nila na medyo umuugong na or nagkikreak na yung parang Jurassic Park yun. Imagine niyo na lang yung tunog na medyo umaano na, nag-shift na po yung kahoy. Diba? Alam ng mga disipulo yun eh, what that means. Baka biglang mag-come apart yung bangka. Pero nasan si Jesus? Nasan si Jesus? Let's go to Mark 4:38. Jesus was at the stern, sleeping on a cushion. Aba, may cushion pa po. May cushion pa si Jesus. Yan, kasama din natin si Bishop. Maaga atang natapos yung kanilang program ngayong gabi. Pagod na pagod yung mga yan. So, ito pong gagawin nila mamaya, sleeping. Gagawin ng mga campers o mga staff. Si Jesus, he was sleeping. Binabayo na sila ng bagyo, umuugong at ang tawag dito sa Tagalog, nag-rock-a-bye baby. Ang tawag dito sa Tagalog. Yan, alam niyo na yan, comment niyo na lang. Gumagano na yung bangka, pero si Jesus ay natutulog. Wow! Sleeping in a storm. Kahanga-hanga. This shows us two important things about Jesus. Number one, His humanity. His humanity. Paano natin nasabi? It shows us that He got tired. Buong araw siyang nagtuturo, pagod siya. It's as simple as that. Sino ba nga naman sa atin, pag pagod na pagod tayo, ang may istorbo ng lindol? Or may istorbo ng kalampag ng bintana dahil bumabagyo sa labas? Madalas, pag pagod na pagod ka na talaga, wala ka nang hindi ka na nagigising. Huwag naman sanang hindi nagising talaga no? Pero hirap ka nang magising. Ganun din ang Panginoon. Because He was still human after all. He was 100% God and 100% man at yung 100% ng kanyang pagiging tao ay napagod at kailangan niya magpahinga. After a full day of ministering, teaching, and preaching, He was exhausted. Maintindihan natin. In fact, He was so tired that He practically slept through a storm. So that's number one. Nakita natin yung pagiging tao, yung humanity ng Panginoong Jesus. Isang effect po nito sa atin as we always say, no? Dahil ang Panginoon natin ay nagkatawang tao, naranasan niya yung mga paghihirap natin bilang tao, He can relate to us. He is our mediator between the Father and us. Siya ang namamagitan dahil naranasan po niya ang lahat ng ito. So, yung ating pagdurusa, yung ating pinagdadaanan bilang isang tao, ay naiintindihan ng Panginoon at kaya niya tayong damayan. Kaya niya tayong palakasin. Dahil literally, naranasan po niya ang lahat ng ito. Napagod siya. Number 2, pinapakita sa atin ng pagtulog ni Jesus na nagtitiwala siya sa Ama. Ito naman po, medyo kakaiba ito Paano mo nasabi kuya na pag natutulog ka sa gitna ng bagyo, ay nagtitiwala ka sa Ama? Jesus sleeping is a picture of complete trust in God. Why? Because He was not worried at all by the storm. Kaya kaya niyang matulog kasi nagtitiwala siya sa Ama. He needed rest and He knew that the Father would take care of Him while He was recharging. Ganun kasimple. Parang tayo nung bata tayo. Natulog ka na sa bahay ng kaibigan mo, natulog ka sa bahay ng lolo mo, ng lola mo, or whoever. Minsan namamahay ka Hindi ka makatulog ng maayos Bakit? Kasi hindi ka sanay, hindi ka secure sa mga lugar na hindi mo palaging tinutulugan. Pero pag sa sarili mong bahay ka natutulog, at alam mong nandun yung tatay mo, yung nanay mo, di ba? Secure ka, ang dali mong makatulog. Because you know, na may mga tao doon nakilala mo that can take care of you habang nagpapahinga ka. Ganon din po ang Panginoong Jesus. Hindi siya natutulog dahil tamad-tamaran siya. Natutulog siya dahil alam niyang kaya niyang matulog. Kasi andun ang Ama
para bigyan siya ng kapahingahan. Di ba? Ang sarap ng pagtitiwala na ganun, na pag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, syempre matataranta ka din, matatakot ka, normal po yun eh. Pero tumatambay ka ba sa takot na yun? Nananatili ba yung takot na yun, yung pagkatarantang yun? Kasi kung hindi, pinapanalangin mo agad at nagagalak ka, pinupuri mo pa rin ang Panginoon kahit may bagyo, pinapakita mo lang na nagtitiwala ka sa Diyos kasi kaya mong ngumiti. Imbis na maguluhan ka, kaya mong ngumiti. Imbis na mamblema ka at maghanap ka ng solusyon, kaya mong ngumiti kasi alam mong Panginoon nang gumagawa ng solusyon para sa iyo. Mas makapangyarihan siya eh. Higit na mas marunong siya eh. So, lahat ng kakayahan mo, hindi yan sapat para humanap ng solusyon palabas ng bagyo mo. Kaya kung kaya mong ngumiti, kaya mong magtiwala, kaya mong matulog. Kahit meron kang problema. In other words, you are at peace like Jesus. That means nagtitiwala ka talaga sa Panginoon. Jesus was actually setting an example of faith for His disciples that they could trust in God's protection, especially, take a look at this, during the times of trouble they would face in the future as Christ's followers. Kasi alam po nila, alam ni Jesus pala na marami silang pagdadaan ng problema. They will be persecuted. They will be put through fire, through adversity. They would be put in jail. Diba? Sila po ikukulong. Pakakainin sila sa leon. Ipapakain pala sila sa leon. And Jesus was setting an example for them na kahit pagdaanan nyo lahat ng yan in the future, pwede pa rin kayong magalak. Rejoice in all circumstances. Be at peace in all circumstances. Why? Because God is taking care of you. Amen? Mag-comment nga po kayo dyan. Sabihin nyo, God is taking care of me. Ayan, comment nyo po. God is taking care of me. At palagi nyo po yung ipaalala sa sarili nyo, lalo na pag may bagyo. So, tulog ang Panginoon. Whenever we face storms, are we still at peace? Tayo po ba ay meron pa rin kapayapaan? Sometimes, sleeping during a storm can be a statement of faith. Did you know? Na pag ikaw ay natutulog, ngumingiti, naggagalak, nagpupuri, kahit merong bagyo, that is a statement of faith. You're saying, God, it's too big of a problem. Masyadong malaki itong pinagdadaanan ko. I can't handle it. But you can. Kaya mo to. And so I'm not gonna worry about it. I'm going to bed. Sarap, no? Lord, hindi ko sasayangin ang oras ko sa pag-aalala. Kaya mag-worship ako. Hindi ko sasayangin ang kunot ng noo ko sa pag-aalala. Kaya ngingiti ako. Di ba? You can do all of these things because you know that God is taking care of you. That's a statement of faith. So can you sleep through a storm like Jesus? Or are you like the disciples? Ano po bang ginawa ng mga disciples? Let's go to verse 38b. The disciples woke him and said to him, Teacher, tignan nyo to don't you care if we drown? Aba, tignan nyo nga na. Highlight ko para makita po ninyo. Teacher, don't you care if we drown? May pakialam ka ba sa amin, Panginoon? Kasi basically, tingnan natin yung context nito. May pakialam ka ba sa amin, Panginoon? Kaya nila to sinabi kay Jesus kasi somehow, alam din nila na kaya ni Jesus maghimala. Alam nila na may magagawa si Jesus concerning this storm. Kaya sabi nila, Panginoon, may pakialam ka ba sa amin? Kasi alam nilang may kapangyarihan siya. Pero parang hindi niya pinapatila ang bagyo. Alam nilang may kapangyarihan siya, pero hindi niya ginagamit para patilain yung storm. Natutulog si Jesus eh. So sabi nila, question nila, Panginoon, may pakialam ka ba sa amin? Alam namin kaya mong tanggalin yung bagyo, pero bakit natutulog ka? Again, the disciples were no mere novices. Hindi po sila baguhan. They practically lived at sea and had been through many storms. Still, this particular storm was serious enough to scare them to death. Sipin nyo mga eksperyensyadong mangingisda, natakot sa bagyo, natakot sa alon.
Palagi nilang kasama yan. It was serious enough to scare them to death, to the point that they would even question Jesus' love for them. Isipin niyo po kahit yung pagmamahal ng Panginoon, question nila, Teacher, don't you care if we drown? Grabe, no? Grabe yung pag-aalala nila. Siguro, sa totoo lang, let's be honest, no? Let's be real talk. Lahat naman tayo dumaan dyan, di ba? Siguro iba sa atin dumadaan ngayon sa ganyang klase ng pagdududa. At the back of our mind, alam naman natin kayang maghimala ng Panginoon kasi napatunayan na niya yan sa atin dati. Napatunayan na niya yan noon pa. Pero sobrang tindi ng pinagdadaanan natin ngayon And somehow, we're losing faith. Nakakalimutan na natin yung mga himalang ginawa ng Panginoon noon. Alam niyo po yan ang isang ginagawa ng takot sa atin na binibigyan tayo ng Alzheimer's. Nilalagyan tayo ng amnesia. Yung takot natin, pinapakalimot tayo sa mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon noon. Nakakalimutan mong pinagpala ka pala niya noon. Nakakalimutan mong pinagaling ka na pala niya noon. Nakakalimutan mong yung anak mo niligtas ng Panginoon noon. Kasi itong pinagdadaanan mo ngayon, sobrang tindi. It's a very unusual storm, a furious storm. And siguro, parte din ng pagiging tao natin, nawawalan tayo minsan ng pananampalataya. Hindi naman completely, pero nanghihina siya. Tanong ko po sa inyo, are you at that point in your life? Kayo po ba ay nasa ganong punto ngayon? You're facing a very intense storm and it pushes you to question God's love for you. Kung na-question mo na ang Panginoon, sinasabi mo na, Panginoon, may pakialam ka ba sa amin? May pakialam ka ba sa pamilya ko? Bakit hinayaan mong malugi yung aming negosyo? May pakialam ka ba sa akin, Panginoon? Bakit ako may sakit? Bakit ako may sakit, Panginoon, hanggang ngayon? May pakialam ka ba sa akin, Panginoon? Alam niyo po, dumaan ako sa puntong yan Minsan may mga araw pa rin hanggang ngayon na dumadaan pa rin ako dyan. Kasi ang tagal na Ang tagal na, di ba? Parang minsan sabi ko nga kaila papa, kaila mama, naglilingkod naman ako. Aba, nanumbat na Pero ito, para makita nyo lang yung yung mga tampo ko din minsan. Mga question ko, naglilingkod naman ako, Lord. Ha? Alam mo namang all out ako sa'yo. Wala nga akong jowa Pero ba't may sakit ako, Lord? Why do I have to suffer through this service? Why do I have to suffer? Bababa lang ako ng hagdan. Hirap na hirap ako. Misa question ko din po, Panginoon, may pakailan ba kayo sa akin? Don't you care if I drown? Don't you care, Lord? Pero yun po yung nakakatuwa sa Panginoon Yun yung palagi niyang pinapaalala sa akin is that He cares. He cares. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kapatid, na kung meron kayong mga ganong tanong, hindi po mamasamain ng Panginoon yan. Basta wag yung gawin na yung mga tanong nyong yan ay gawin yung sama ng loob. Itanim nyo at gawin yung sama ng loob. Yun ang wag na wag nyong gagawin. Hindi mali na magkaroon ng tanong. Hindi mali na minsan mawalan ka na or manghina ka sa pananampalataya, pero ang susunod dapat na mangyayari, manalangin ka. Ang susunod dapat na mangyari, kargahan mo yung utak mo ng salita ng Panginoon kasi walang ibang shortcut para makawala ka sa bagyong yan, kundi Panginoon. At paano magkakaroon ng Panginoon sa buhay mo kung hindi ka nananalangin? Kung hindi ka nagpapalakas ng inyong kaalaman sa salita ng Diyos? Kung hindi ka umaasa sa banal na spirito na handang-handa kang tulungan? Normal lang magkatanong, pero wag mo siyang patambayin sa utak mo. Another thing we should always keep in mind is that storms are unbiased. They are inevitable. They are unpredictable. Number 3, they are unbiased. Unbiased. We shouldn't assume that just because we're Christians, we're automatically exempted from storms. Minsan may ganun tayong tanong Lord, naglilingkod naman ako. Lord, anak mo naman ako. Di ba? Bakit mo ako pinapadaan sa bagyo? Tignan niyo po, Panginoong Jesus mismo nagsabi, God sends rain. Yung rain po dito can mean blessings. It can also mean rain na bagyo sa konteksto ng bagyo at problema. God sends rain on the righteous and the unrighteous. Kahit ikaw ay masama, quote and quote,
Sa totoo lang, lahat naman po tayo ay masama. All have sinned and fall short of the glory of God. Wala talaga tayong maisusumbat sa Panginoon na kabutihang ginawa natin kasi lahat ng yan ay kulang na kulang po sa harap ng Panginoon. Pero kahit ikaw ay nakakilala man sa Diyos o ikaw ay malayong malayo sa Panginoon, pinapaulanan pa rin tayong lahat ng Panginoon. Binubuhay niya tayo. At lahat tayo, pinapadaan din sa problema. Sipin nyo, it can go both ways, no? Hindi lang tayo pinapadaan sa times of blessing, times of refreshing. Pinapadaan din tayo sa panahon ng pagsubok. Rain falls on good people and bad people. Storms happen to believers and they happen to unbelievers. They happen to all of us. Ano nga ba yung kanta? Raindrops keep falling on my head. Di ba? Wala tayo sa tono. Pero kahit ikaw ay Kristiyano, ikaw ay unbeliever, pwede mong kantahin yun eh. Raindrops will fall on all of our heads. Being a Christian does not exempt us from problems. On the contrary, following Jesus actually opens a lot of doors that lead to trials and tests, not to take us out of the faith, but to strengthen our faith. Dito po minsan natatalo yung ano nga ba? Nagkakatalo ba o natatalo? Natatalo yung mga bagong Kristiyano eh. Kasi iniisip nila, pag naging Kristiyano sila, it's like a magic pill, a miracle pill, na okay na lahat. O kaya parang genie na tapos na lahat ng kanilang pagsubok. Pero nagugulat sila, kasi pag kakilala nila kay Jesus, parang dumami yung pagsubok. Mas tumindi. Kasi yan po ang katotohanan. Sabi ni Jesus sa disciples niya, in this world, you will have trouble. Hindi niya kausap yung mga unbeliever. Kausap niya yung mga disciple niya. He was warning them and at the same time, encouraging them. Sabi niya, in this world, you will have trouble. But take heart. Huwag kayong mawala ng pag-asa because I have overcome the world. Parte talaga ng buhay ang pagsubok, lalo na pag ikaw ay naging Kristiyano. Kasi guess what? Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nag-level up ka. At kung level up na yung relasyon mo sa Panginoon at yung iyong pananampalataya in general bilang isang tao, le-level up din yung iyong pagsubok. Diba? Kasi gusto ng Panginoon mag-improve ka eh. Mag-improve ka pa. Yung level mo pataas ng pataas. So hindi pwedeng gusto mong maging high school at yung exam mo pang grade 1 pa rin. Kailangan pang high school na yung iyong exam. So you understand kung bakit nung nakakilala tayo sa Panginoon, tumitindi ang mga bagyo. Ganon din po siguro yung mga disipulo. Kasi medyo lumalalim na sila sa kanilang relasyon kay Jesus. At this point, nasa gitna na po si Jesus ng kanyang ministry. At anong ginawa niya? Dinala niya sila sa gitna ng lawa. Sa gitna ng bagyo. So wag po tayong matakot. Parte yan ang proseso natin because storms are unbiased. Kristiyano ka man, pastor ka man, bishop ka man, ano man ang ginawa mo sa kaharian ng Panginoon, whatever your contribution is, dadaan po tayo lahat yan. Another misconception that we have is that the only time we face storms is when we're far away from God. Minsan iniisip natin, Lord, kaya ba ako dumadaan sa problema kasi pinaparusahan mo ko? Kaya mo ba ako pinapadaan sa problema kasi nagkasala ako sa iyo? Siyempre po may mga panahon kaya tayo nagkakaroon ng problems, resulta po yun ng ating kasalanan. Consequence yun eh. May ganong factor din minsan. Or madalas, may ganong factor. Pero minsan, kaya po tayo dumadaan sa pagsubok, hindi necessarily dahil malayo ang Panginoon sa atin or pinaparusahan niya tayo or dinidisiplina. Minsan po, kaya tayo dumadaan sa pagsubok ay dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Teka kuya, ano uli? Kaya ka dumadaan sa bagyo kasi sumunod ka sa Panginoon? Isn't that weird? Isn't that ironic? Pero it's true. The disciples in our story got into a storm because they obeyed God. Tingnan nyo sino ba nagsabi sa kanilang, tara, tawid nga tayo ng lawa? Sino? Si Jesus. Si Jesus, alam niya na yung mangyayari. Alam niya magkakaroon ng bagyo eh. Pero pinatawid pa rin niya yung mga disipulo. So, kasalanan to ni Jesus. Nevertheless, the disciples obeyed Jesus. And nandun po sila sa kalagitnaan ng bagyo as a result.
So, wag mong isipin na pag dumadaan ka sa pagsubok, malayo yung puso mo sa Panginoon. Minsan, kabaliktaran nga po yung katotohanan eh. Kaya tayo pinapadaan doon ng Panginoon. Kasi gusto niya mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Malapit na yung puso natin pero gusto pang sulitin niya ng Panginoon. Gusto pa niyang i-level up pa. Again, that's that term. I-level up pa ng Panginoon. Jesus said to the disciples, "Get in the boat," and they did. They got into the boat and sailed right into the storm. They obeyed God and they were in the center of His will. Paano mo masasabi na yung mga disipulo were in the will of God? Si Jesus mismo kasama nila sa bangka eh. Kung hindi kalooban ng Diyos yung ginawa nilang pagtawid ng lawa, wala dapat si Jesus sa bangka. Pero nandun siya eh. Kalooban ni Jesus, kalooban ng Diyos na tumawid sila ng lawa. At anong nangyari? Nandun sila right smack in the middle of a storm. Tingnan nyo, no? Ang galing din kumilos ng Panginoon eh. Yan ang nakakakilig eh. Yan ang nakakakilig pag may mga life experiences ka at nilalagay mo sila, tinitignan mo sila sa lente ng Panginoon. Ang dami mong mga magagandang realizations na nung una na-realize mo, ay, hindi pala matik. Pag naging Kristiyano ko, walang bagyo. And then next, na-realize mo, ay, kahit pala ako ay Kristiyano na, padadaanin pa rin ako ng Panginoon sa bagyo kasi gusto niya mag-level up ako. And then yung next na understanding is, hindi pala necessarily, pag dumadaan ako sa bagyo, pinaparusahan ako ng Panginoon. Minsan, kalooban ng Panginoon na ako'y dumaan sa bagyo. When you're going through a storm, don't automatically assume that you're outside God's will. You may be exactly where God wants you to be. Minsan, napakahirap intindihin yan eh. Kasi, Panginoon, kailan mo ba ginusto na dumaan kami sa pagsubok? Kailan mo ba ginusto yun, Panginoon? Kailan ba ginusto na ako may sakit ako? Hindi ba ikaw ay mapagmahal na Diyos? Ikaw ay maunawaing Diyos? Ba't mo hayaan na dumaan ako dito sa ganitong klase ng bagyo? And then I always realize, kaya din tayo dumadaan pala sa problema kasi ginagamit ng Panginoon yung mga natutunan natin sa problemang yon para makapag-minister tayo sa mga ibang kasama natin na dadaan din sa problemang pinagdaanan natin. Alam niyo po sa totoo lang nung Sunday, meron po tayong kapatid na umattend ng service. Kasama po siya nila Bishop sa park eh. Isa po siya sa mga naglilinis, isa po sa mga caretaker natin. Tapos ang pakilala sa akin, dun po sa bago nating kapatid na yun is, inatake din siya sa puso. So basically, no, marami na po akong nakilala sa church and also outside of the church, kahit po sa online eh. Hindi ko kakilala to, pero siguro napanood nila yung midweek natin, tapos napakinggan nila yung patotoo ko. Sabi nila, Pastor, meron din akong gout, meron din akong arthritis, inatake din ako sa puso, tas ganito din yung edad ko. Ayan, tas nag-exchange na kami ng stories. Doon ko na-realize, ang galing din ng Panginoon, napakarunong ng Diyos eh. Kaya din tayo pinapadaan sa bagyo, kahit na mabait tayo or kahit naglilingkod tayo. Kasi gusto ding i-level up ng Panginoon yung ministry natin. Na dati hindi natin alam kung paano makirelate sa ibang tao. Hindi natin alam kung paano mag-minister sa ibang tao. Pero ano nga ba ang ministry? Kundi pagtugon mo lang sa pangangailangan nila. At ano nga bang pangangailangan ng mga tao? Madalas makikita mo yun sa bagyong pinagdadaanan nila. Pangangailangan nila financial kasi meron silang financial storms. Pangangailangan nila ay relational, kailangan nila ng ganong verse, ng ganong advice, ng ganong mga life experience kasi they are going through relational storms. So again, the problems in your life were allowed by God not to take you out of the faith, but to strengthen. Palakasin ang iyong pananampalataya. And in the end, it doesn't matter what kind of storms we'll experience or when we'll experience them. What matters is what we do. Anong reaction mo? What's your response while we're going through them? Will we sleep in faith like Jesus? Or panic in fear like the disciples? Kayo na po ang bahalang sumagot dyan. Bahala kayo. Pero ako, alam ko, pareho kong naranasan yan. Amin-amin din, di ba? So let's go to verse 26. Matthew 8:26. Matapos silang gisingin ng Panginoon.
Teka lang po, inom muna tayo. Parang disyerto yung lalamunan ko ngayon. Natutuyo bigla. So matapos silang gisingin si Jesus, Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na kami. Kaming mga magagaling lumangoy, pero itong bagyong ito sobrang tindi. Natatakot kami. Sabi ni Jesus sa kanila, you of little faith. Basically, rebuke ni Jesus yung mga disipulo. Diba? Why are you so afraid? What? Lord? Why are we afraid? Lord, hindi mo ba nakikita yun nasa likod namin? Hindi mo nakikita to? Ito, Lord? Hindi mo nakikita? Hindi mo naririnig yung kulog? Why? Why are we afraid? Imagine being one of the disciples on this boat trip and hearing this from Jesus. The wind and waves are beating down on you. Basang-basa ka na, lamig na lamig ka na, and threatening to sink your vessel. And instead of panicking, akala mo dadamayan ka ni Jesus? Kasi normal naman yun. Sino bang taong hindi matatakot sa bagyo? But what does Jesus do? What did Jesus do? He rebuked them. Jesus rebukes you and even asks, why are you so afraid? Ano bang kinakatakot mo? Na para bang walang bagyo sa paligid mo? Siguro kung ikaw yung isa sa mga, kung ako yung isa sa mga disipulo doon, ewan ko na lang, anong reaction ko doon eh. Lord, hello! Hello, Lord. Baka tulog pa po kayo, hindi nyo marinig yung kulog. Hindi nyo makita yung alon. Diba? Minsan yun ang nakakatakot eh. Sa totoo lang, yun ang nakakatakot pag dumadaan tayo sa problema. Nakakalimutan na natin kung sinong kayo nakausap natin. Pag nananalangin tayo. Panginoon yan, uy. Hindi lang siya makapangyarihan sa kalikasan. Siya ang lumikha ng kalikasan. Hindi lang siya ang may kapangyarihan na bigyan ng solusyon ng mga problema mo. Siya din ang nagpahintulot na dumaan ka dyan dahil meron siyang mas malaking plano sa iniisip mo. Nakakalimutan natin kung sinong kausap natin eh. Kaya pinapaalala ni Lord. Sabi niya sa mga disipulo, you of little faith, why are you so afraid? Tuwing tayo po ay nagbabasa ng Bible, pag may problema tayo, tuwing tayo ay bumabalik sa salita ng Diyos, pag meron tayong pinagdadaanan or nananalangin or nakikipag-usap sa ating mga kapwa Kristiyano, sinasabihan tayo ni Lord, you of little faith, why are you so afraid? Ano nga bang kinakatakot mo? Lord, may bagyo. Okay? May bagyo? So what? Lord, may problema ako. Luging-lugi na yung negosyo namin. Okay? Luging-lugi kayo. So what? Lord, may sakit ako. Hindi ako makalakad. Lord, hirap na hirap akong huminga kasi yung puso ko hindi makapump ng maayos. Okay? So what? Hindi so what dahil walang pakialam si Lord. Kundi, so what? Kasi meron siyang pakialam at meron siyang kakayahan. And why are you still of little faith and so afraid? Gayong alam mong makapangyarihan ang Panginoon. The disciples' lack of faith reminds us that even those who lived and walked with Jesus, saw His miracles, and heard His message, still found it difficult to be 100% faith-filled all the time. Sabi nga nila, tao lang tayo. Siguro parte talaga yan ng ating pagiging tao. Pero pag tayo naging Kristiyano na, dapat nababago pa rin tayo ng pamumuhay. Nababago tayo sa pamumuhay. Nababago tayo ng banal na spirito, ng salita ng Diyos. Pero minsan bumabalik talaga tayo sa ganyan eh. In fact, it wasn't the storm that bothered Jesus, but the lack of faith in His disciples. Isipin niyo po kaya po ang Panginoong Jesus, nabahala siya. Hindi dahil sa bagyo. Kaya sabi niya, why are you so afraid? Hindi dahil hindi niya nakikita yung bagyo. Nababahala siya dun sa why are you so little faith? Why do you have so little faith? Nababahala siya sa pananampalataya ng mga disipulo niya na nakaranas na ng himala kasama siya. Sa mga disipulo niya na palaging naririnig yung kanyang mga salita. Sa mga disipulo niya na for the past
1.5 years kasama ng Panginoong Jesus day and night. At naririnig yung kanyang testimony, naririnig yung relationship ni Jesus kung paano siya manalangin sa Ama. And still, they were of little faith. In a lot of ways, the disciples were like us. We may spend a majority of our lives in church and have memorized tons of Bible verses. Ang dami nating alam. Dami nating alam sa salita ng Panginoon. But our true faith is revealed when we go through storms. Look at that. Our true faith. Hindi yung shallow faith. Hindi yung faith pag nasa church ka. But your true faith is revealed when you go through storms. Hindi Bible quiz ang susubok sa'yo. Madalas ang sumusubok sa atin, bagyo. Ang sumusubok sa atin, problema. Marami kang memorize na Bible verse, pero pag dumaan ka na sa pagsubok na kailangan mo nang i-apply yung Bible verse at panghawakan ang salita ng Panginoon, nagigiba tayo. So hindi garantiya po yun. Marami sa atin, laking Joyland, laking Sunday School. Marami sa atin, naglilingkod sa Panginoon. Pero subok na subok, pag sinubok tayo ng bagyo, nagigiba po tayo. It's easy to call ourselves Christians when life is easy. It's only when we are tested that we discover how much of our lives we have actually surrendered to the Lord. So isa din yung purpose ng bagyo, binubuking tayo. Binubuking tayo. Lagay nyo nga po sa comments, nabuking na ako. Sige nga po, lagay nyo sa comments, nabuking na ako. Yan. Nabuking na tayo ng Panginoon eh. Nabuking tayo ng bagyo. Madaling sabihin Kristiyano ka pag nasa church. Madaling sabihin Kristiyano ka pag mga Kristiyano din ang kasama mo. Pero binubuking tayo ng bagyo. Amen? Nabuking na din ba kayo, mga kapatid? Let's go to Mark 4. Matatapos na din po tayo. Verse 39, Jesus got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Walang palabok, walang ritual, hindi siya nagsindi ng kung ano man, hindi siya sumayaw. He simply said, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Look at that. Hindi sinabi that the wind eventually died down after a few hours. And the waves eventually became smaller and smaller. No, sabi po dun, parang immediately. No? Right away. The wind died down. Yung sorry, mabaho. yung na malakas biglang nawala. Parang may nagpatay ng electric fan. Tapos yung malalaking alon, biglang parang naging salamin sa sobrang payapa. Sipin nyo, this is the sovereign power. Kaya po sovereign kasi makapangyarihan sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan, sovereign. Siya ang in charge, siya ang nasusunod. This is the sovereign power of our miracle-working God. The storm howled and raged. Sobrang ingay ng bagyo. But Jesus simply rebuked it. Talk to the wind, talk to the waves. As if kinakausap niya yung hangin at yung ulan at yung alon. At bakit niya kinakausap? Kasi yung mga bagay na yan was His to command. Hindi sila mga forces of nature na walang kapangyarihan si Lord to command them. No, they are simple things na saklaw ng sphere ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan. Kaya, isipin niyo po, hindi kailangan magpalabok ng Panginoon, hindi niya kailangan mag-ritual or sumayaw. Simpleng bulong lang, tumahimik na lahat. Immediately after He gave the word, everything became completely calm. Wow! Ang galing! Despite the disciples' unbelief, and tayo din mismo, even our own lack of faith, God is more than able to conquer storms. Do you believe that? Do you believe that?
God is more than able. He isn't partially able or half able or 99% able. He is more than able. He is more than 100% able. He is 1,001,000,000% able to conquer storms. There is nothing beyond the control of God. The weather, our problems, our relationships, everything is within His power. Kaya dapat wag na po tayong matakot. Wag tayong matakot. Fear usually comes when we face things that are beyond our control. Again, it's very human. It's a very human thing to do. It's a very human reaction na natatakot ka. Matik sa atin yan eh. Kasi kahit na malakas ka, nag-gym ka o kung ano man, nakapag-ipon ka, di ba? Maganda yung mga relationships mo, inalagaan mo. Again, pag dumating ang bagyo, dadating ang bagyo. At madalas, hindi talaga natin sila nakokontrol. Lahat ng preparation natin, madalas kulang. Doon tayo natatakot eh. Kasi in the grand scheme of things, napakaliit nating tao. Kung ikukumpara tayo sa mga malalaking problemang pinagdadaanan natin, napakaliit nating tao. We are so ill-equipped. Nakakatawa siya sa sobrang hindi tayo prepared. Kaya tayo natatakot. Unfortunately, because we experience a lot of uncontrollable storms, we tend to be frightened most of the time. Nabubuhay po tayo sa takot dahil marami nga tayong kinatatakotang bagyo. But again, the Bible tells us that the things that are beyond our control as humans are not beyond God's power. Amen? Tingnan mo, basahin ko ulit The things that are beyond our control bilang mga tao are not beyond God's power. Yung kapangyarihan mo, 50% lang, 75% lang siguro. Or minsan nga, 10% lang ang nasusolusyonan. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, higit pa sa sapat. And that's good news. That's great news. I can't control everything that happens to myself, my family, my health, my friends, to the church. But God is in control. When Jesus said, peace, quiet, be still, guess what? He wasn't talking to the storm. He was talking to the disciples. Diba? Isa pong magandang interpretation din yan siguro kahit di naman literal. Kasi literally, Jesus was talking to the storm. Yun ang nakalagay sa verse. He rebuked the waves. He talked to the wind. Pero ako paniwala ko din, yung sinabihan niya ng peace, quiet, kalma lang. Hindi yung bagyo lang eh. Ang pinapakalma din niya yung kanyang mga disipulo. Kasi alam niyang natakot sila. At sa kanilang takot, nakalimutan nila na ang kanilang kasama pala ay Panginoon. Hindi lang ito pipitsuging tao, kundi Diyos. There was a storm of unbelief raging inside the disciples, and Jesus was more than able to conquer it by demonstrating His power. Praise God. Praise God. Luke 8:25. Tapusin na po natin. In fear and amazement, they asked one another, "Who is this? Sino ba to? Sino ba tong taong ito? Tao ba siya?" Diba? Sa ibang version po nitong passage na to, He commands even the winds and the water, and they obey Him. Kahit ang kalikasan sinusunod siya, in fear and amazement. Tingnan nyo, naghalong takot. Siyempre, medyo nakakatakot din kasi nag-compound na yung takot nila mula sa bagyo, takot nila na baka mamatay sila. Takot din nila na biglang, hala, nagsalita lang si Jesus, bumulong nga lang ata siya, biglang nawala. Ano nangyari? Saan niya kinuha yung kapangyarihan yun? And at the same time, manghang-mangha po sila. Diba? Because just a few minutes ago, natatakot silang mamatay. Ngayon, ligtas na sila. And so they said, "Who is this? Who is this?" Ganun pala dapat, no? "Who is this? Sino to?" Inutusan lang niya yung ahalon at yung hangin. At sumunod sila. Sino to? Sino to? In the span of a few moments, the disciples saw both the complete humanity of Jesus, dahil kanina nga po, di ba, tulog na tulog siya. So nakita nila yung humanity niya. And also the fullness of His deity. So nakita nila yung dalawang aspeto ng Panginoong Jesus. Siya ay 100% man, dahil nakatulog siya, pagod.
And He was also 100% God. Dahil meron siyang kapangyarihan over nature itself. Isipin nyo, They saw Jesus for who He truly was. Truly man and truly God. The disciples had nothing to fear, not because they were experienced fishermen, or because their boat was sturdy and stable. Hindi na nga nila naasahan yun eh. Yung bangka nila umuugong na eh, nagkikreak na sa sobrang tindi ng bagyo. Yung kanilang experience as a fisherman, wala na ding kwenta kasi kahit gaano kagaling lumangoy, may bagyo oy. Mamamatay at mamamatay ka. But they had nothing to fear because the Messiah was in the boat. Sino uli kasama nila? May si Jesus lang naman. Anak lang naman ng Panginoon. If they really believed that Jesus was the Son of God, did they think that the Father was going to let the boat sink with Jesus in it? Diba? Kung talagang totoong naniniwala silang si Jesus ay anak ng Diyos, hahayaan ba ng Ama na mamatay ang sarili niyang anak sa ganung klaseng bagyo lang? Diba? The fact that Jesus was in their boat should have assured them na hindi sila dapat matakot kasi kontrolado ng Panginoon ang lahat. Kung ikaw, sinasabi mo na ang Panginoon ay nasa buhay mo, ikaw ay pinamumuhayan ng banal na spirito dahil ikaw ay nakakilala kay Kristo, tinanggap mo siyang iyong tagapagligtas, at ngayon ikaw ay sumusunod na sa Kanya at nagpapasakop sa kalooban ng Ama, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, and Jesus is in your boat, in your life, why are you so afraid? You of little faith. Why are you so afraid, kapatid? So ito po, bago tayo mag-pray, bago tayo magwakas ng ating, di pala kita lahat. Wait lang. Bago po tayo magwakas ng ating message ngayong gabi, gusto ko pong mag-comment kayo. Yan, meron po akong nilagay dito na mga ilang option. What kind of storms are you facing right now? Baka po wala dito yung inyong bagyo. I-comment nyo pa rin. But what kind of storms are you facing right now? Yan po ba ay bagyo sa inyong spiritual life? Medyo nagda-doubt po kayo? Medyo nagkakaroon kayo ng crisis of faith? Yan ba ay sa inyong kalusugan? Katulad ko po. Kalusugan. Yan ba ay sa inyong relationships? Diba? Bilang magulang, bilang anak, natatakot ka bilang asawa. How about your finances? Meron ka bang storm sa iyong finances? Or your career at sa iyong pag-aaral? Pwede po bang i-comment nyo yung inyong bagyo para mapanalangin namin kayo? Mga kapatid, pag may nag-comment dyan, pwede bang ipanalangin natin sila just a silent prayer habang tayo po ay matatapos na sa ating pag-aaral. Tignan nyo lang po yung pangalan nila, tas kung anong kinoment nilang bagyo nila. And then, mabilis na panalangin lang po, alalahanin natin sila. Kung meron po kayong connection sa kanila, meron kayong number nila, or kaibigan nyo sila dito sa FB, pwede bang i-message nyo din po sila? Message nyo sila, no? At kumustahin nyo po sila. Ayan, praise God, may mga nag-comment na. Meron pong nagsabi ng health. Tatay Frank, classmate, nakaka-relate po ako. Si Kuya Jericho naman po, sabi niya all. Ayan. Kuya Jericho, we are praying for you. Sabi ni Tita Emilo, trust. Ayan, health, sabi po nung iba. Sige po, mag-comment po kayo dyan. Hanggang mamaya, mag-comment lang po kayo anong bagyo ang pinagdadaanan nyo ngayon. At bago po tayo magwakas, meron akong ipaparinig sa inyong kanta. I hope na mag-minister po ito sa inyo, katulad ng nakuha ko po nung narinig ko for the first time tong kantang ito. Mag-comment lang po kayo. What storms are you facing habang pinapakinggan natin? All who sail the sea of faith find out before too long how quickly blue skies can go dark and gentle winds grow strong. Suddenly fear is like white water pounding on the soul. Still we sail on knowing that our Lord is in control. Sometimes He calms the storm with a whisper, peace be still. He can settle any sea, but it doesn't mean He will
Sometimes He holds us close and lets the wind and waves go wild. Sometimes He calms the storm, and other times He calms His child. Oh, oh. Sometimes He calms the storm with a whisper, peace, be still. He can settle any sea, but it doesn't mean He will. Sometimes He holds us close and lets the wind and waves go loud. Sometimes He calms the storm. Sometimes He calms the storm. Sometimes He calms the storm, and other times He calms His child. Praise God. Ang ganda ng kanta, no? Yun po ay cover nung original na kanta. So, what storms are you facing right now, kapatid? Sometimes, God's will isn't to calm the storm, but to calm His child. Marami po sa atin, nagrereklamo tayo sa Panginoon dahil may problema pa rin tayo. Pero kapatid, ano na bang naituro sa'yo ng problemang yan? All of our storms are learning experiences. What did that storm teach you about yourself? Anong binuking sa'yo? Patungkol sa iyong ugali, patungkol sa iyong spending habits, patungkol sa iyong relationships. Anong pinarealize sa'yo ng bagyo patungkol sa Panginoon? Do you believe that God is able to deliver you? Not necessarily from the storm, but from your unbelief? Kapatid, remember that there's no storm in life you will ever face alone. Hindi ka nag-iisa. We tend to forget this when we're going through tests. Most of the time, we are too overwhelmed. Sobrang hirap na tayo. Kaya nakakalimutan na natin ang presensya ng Panginoon. Pero hindi naman nawala ang presensya ng Diyos. Nandyan siya. Nandyan ang banal na Espiritu. Hindi ka niya iniwan, kapatid. Hindi totoong mag-isa ka. Hindi totoo na wala ka ng pag-asa dahil kasama mo ang Panginoon at hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. And He is more than able to calm your storms in life. Hallelujah. Nothing could be further from the truth. If you are His child, God is always with you. It doesn't matter what storm you're facing, as long as Jesus is in your boat. Habang nandyan ang Panginoong Jesus sa iyong bangka, hindi mo kailangang matakot. Ang tanong, is Jesus in your boat? Meron ka bang relasyon sa ating Panginoong makapangyarihan? Meron ka bang, kilala mo ba ang pangalan ng Panginoon natin na matatawagan mo? Is Jesus in your boat? Kapatid, kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, hindi aksidente na pakinggan mo itong mensahe natin ngayong gabi. Every midweek service, pinapanalangin natin na may makakilala sa Panginoon. But siguro ito talaga yung perfect message for you because you're going through a storm. Just like everybody else, you're going through a storm. Remember, kapatid, Jesus loves you. And sa sobrang pagmamahal niya para sa'yo, binigay niya ang kanyang buhay para bayaran ang lahat ng iyong kasalanan. Kaya hindi mo na kailangang mabuhay hopeless. Hindi mo kailangang mabuhay ng takot ka sa consequences ng kasalanan mo dahil Panginoon na ang nagbayad ng lahat ng iyon para sa iyo. Ang gagawin mo na lang ay maniwala. Maniwala na siya lang ang daan at pag tinanggap mo ang libreng kaloob niyang kaligtasan, magsisimula na ang napakagandang lakbayin mo. Your journey doesn't stop there. Nagsisimula pa lang ang pagsunod mo sa Panginoon. Kung ikaw yun, kapatid, samahan mo ako. Mananalangin tayo ngayong gabi. Salamat po mga midweekites, mga classmates, sa mga comment nyo. Hindi ko na po mababasa pero hindi ko na ma-mention pero salamat po.
sa inyong mga kinoment na mga quotes dyan. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Salamat, 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 Panginoon. Lord, we want you in our boat. Bukod po sa bagyo, bukod po sa anumang problema at gusto naming tumila na itong mga bagyong ito. Gusto naming mawala na sila, Panginoon. Pero more than that, gusto po namin nakasama ka namin. Dahil kahit may bagyo man, kahit gaano kalakas yung problemang yan, alam namin hindi kami kailangang matakot dahil kasama ka namin. We need you in our boat, Lord. Ngayong gabi kung wala pa po kaming relasyon sa inyo, at ilang taon na po namin pinuput off, tinatanggihan ang imbitasyon mo sa amin, siguro nga po itong mensahe na binigay mo sa gabing ito, marami kaming pwedeng dapat puntahan, marami kaming pwedeng mapanood, pero nandito po kami sa aming midweek service because this is your will, Lord, at gusto mo na ngayong gabi makakilala kami sa iyo. Kaya kami po ay umaamin na kami makasalanan. Tanggapin mo po, Panginoon, ang napakaliit na offering namin sa iyo. At linisin mo po kami, Panginoon. Pakabanalin mo ang aming buhay. At simula sa araw na ito, naniniwala kami na si Jesus ang tanging daan sa kaligtasan. Siya ang aming Panginoon, siya ang aming Diyos. Siya na ang masusunod sa aming buhay. At magsisimula na ang napaka-exciting at napakagandang lakbayin namin kasama siya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil kahit man hindi masolusyonan lahat ng problema namin, yung buhay yun na walang hanggan, sapat na yun, Panginoon, para sa aming lahat. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin. Inaalala po namin lahat ng mga kapatid namin na may mga pangangailangan ngayon, whatever storm that is. We remember that you are sovereign. You are in control. You are more than able. You are powerful, Lord. Kaya katagpuin mo po mga kapatid namin yan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maingat po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagkilala. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. Ayan na yung waterworks. Sige po, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. God is good. And all the time, God is good. Kahit may bagyo, God is good. Amen?